What's up, Pau Salud, Pauka Sports. At ngayong araw na to very special kasi makakausap natin ang manager ni Jonas Sultan. Nakakapanalo lang. Alam sure, tuwang-tuwa itong manager niya, si Sir Juni. Sir Juni, magandang gabi dyan malamang, no? Nasa ka ba ngayon, Sir Juni? Nandito kami sa Santa Monica, dito lang sa LA, California. Pare, big congrats! Ang ganda ng pinakita ni Jonas Sultan at ang dami nagsabi dito sa Pilipinas. Dapat pang main eventer na daw si Jonas. Ang ganda na pinakita niya, Sharon Carter. In-expect mo ba na ganung performance after 2 years of layoff? Actually, Pao, to be honest, medyo worried ako sa laban. Kaya nga lumipat talaga ako. Dapat di na sana ako pupunta. Pero syempre gusto ko pakita yung support kay Jonas as a manager niya. Alam mo naman nung after nung nagka-pandemic and then nung nawala na yung dating manager niya, yung promotion siya. Nung nag-sign siya sa promotion namin, may mga ibang kumbaga, syempre ilang taon na si Jonas, may mga doubts na kumbaga yun ang nagpaano sa amin na challenge na pwede pa si Jonas. Saka isa pa kababayan ko, taga Zamboanga Peninsula lang din si Jonas. Yun, medyo na may konting kaba sa laban na yun, pero parang nakita ko naman yung tiwala nila Brendan, nila Sir Sean na talagang pinaghandaan ni Jonas itong laban kasi hindi naman biro yung mga naging sparring partner niya, puro world champions. Pare, napanood ko yung video niyo mismo, no? At ikwento mo nga sa akin, yung after bumaksak yung kalaban, sigaw ka na sigaw. Ano yung pakiramdam? Kabado ka, tapos finally, nanalo rin. Ang ingay mo dun eh. Kasi pag dala mo yung Zamboanga Valientes, tapos yung tayo eh, underdog tayo eh. Nakita mo, underdog tayo eh. Nas, red court, Nas, underdog tayo, di ba? Nasa tayo eh. So, medyo napaisip rin ako. Tsaka may mga, nakita mo yung medyo, nung knockdown yun, pero hindi kinounted eh. So, syempre, American fighter yun. Tapos, kakapanalo lang nun kay Mac Joe Arroyo, yung dating world champion din, di ba? Nakalaban ni Jerwin yun. Nanalo yun, si Carter. So, medyo hindi easy fight to para kay Jonas. Syempre, after how many years, wala siyang laban. Pero sa nakita naman natin, buong-buo talagang gusto manalo ni Jonas. Alam mo yung maganda kay Jonas, yung 5 to 6, 7 dyan siya mas lumalakas eh. Ang ganda ng kondisyon. Diba, yung endurance niya, talagang nakita mo yung... Saka iba yung Jonas Sultan na ngayon eh. Diba, yung forma, yung kilos, yung speed niya, talagang kung magbitaw ng combinations, iba si Jonas ngayon. Talagang ready siya sa 118, kahit sino, ready siya. Ayun, and I go back to that, no? 118, nagulat ako kasi he has been campaigning sa 115. Alam ko nakalaban na siya sa 118 before, no? Pero 118, nandiyan dyan si Casimero, nandiyan si Donaire, nandiyan si Naoya Inoue. Magkakagulo-gulo na naman dyan sa 118. Ano bang plano ng manager? Bakit umakyat sa 118 si Jonas? Diyan kasi komportable si Jonas eh. Talagang yan daw ang gusto niyang weight eh. At saka, alam mo after ng fight, nagbiroan kami nila Sean sa nila Brendan eh. Sabi namin, if ever, kasi takot diba, yun yung balita eh, takot si Inoue kay Janrel. So, biniro lang kumbaga, why not try Jonas Sultan eh, diba? Na maganda naman record ni Jonas at saka siya yung Filipino na nakatalo kay idol natin na champion na kaibigan din natin na si Janrel. Kung talagang ayaw niya si Janrel, available si Jonas Sultan eh, sa nakikita natin performance si Jonas Sultan, ang daming excited kay Jonas ngayon. Talagang tumaas yung kumpiyansa niya. Parang ibang sultan ngayon ang lalaban dito sa Amerika. Let me get this straight, coming from the manager, okay? Punto por punto. Gusto niyong labanan si Naoya Inoue just in case. Hinahamon niyo ba rin si Naoya Inoue? Hindi naman hinahamon, pero kung given the chance, the opportunity. Kasi hinahamon siya ni Janrel eh, 'di ba? Pero ayaw niya parang hindi naman siguro ayaw, 'di ba? Pero hindi nangyayari, 'di ba? Kaya si Janrel talagang matapang 'yun. Hindi naman kami as a Filipino ayaw natin yung Filipino versus Filipino, pero kung nangyayari
Hindi maiwasan like si Jonrel versus Casimiro. Hindi natin maiiwasan yun kasi may belt yun eh. So, yun, hopefully, yan ang opportunity. Yun din ang gusto ni Jonas. Siyempre, siguro too early pa. Siguro one fight pa dito sa US and then he's ready naman kahit sino. So, yun lang na kailangan lang talaga bumalik yung kumpiyansa niya. Tapos, maganda kasi dito sa States, tuloy-tuloy yung condition niya. Kasi pwede na ulit boxing dito. So, mag-i-stay siya dyan. Nakausap ko siya kanina, mag-i-stay siya muna dyan. Din yung sabi ko sa kanya, tinanong din niya sa akin, para advice ko rin sa kanya, wag na muna umuwi. Nandito yung opportunity. Anytime may tatawag, may like, you see what happened to Ugas, itong yes. siya, no, di ba? Parang nabigyan siya ng opportunity. Like also to Senator Manny before, di ba, nandito siya sa States. So, sabi ko, nandito ka na muna para at least yung break, baka anytime may tawag, nandito ka na, ready ka na. Okay. Realistically, mga ilang laban, kung sakaling palaro siya panalo, how do you foresee ilang laban bago mag-world title at saka marank? Siguro mga 2 to 3 more fights siguro. 2 to 3 more fights. Pero kung mabibigyan naman ng opportunity, like, kasi minsan hindi natin masasabi, may mga substitute like, yan. Lalo na pag nasa US ka na. Nasa US ka na, medyo, pag itong isang boxer, di ba, like World Championship, tapos bigla yung isang boxer hindi pwede, yan naman may ready, di ba? Ngayon pa, nakita ng mga, kahit mga promoters doon, nung Saturday, nandun ako, nagulat sila na, and then, na maraming nagtatanong, ito pala yung Sultan. Sabi namin, so syempre, biglang mga Pilipino talagang tuwang-tuwa, lalo na yung mga fans ng Jonas Sultan, mga taga Zamboanga pumunta doon, mga Pilipino, talagang sila, kumbaga nakita nila knockout di ba? Yun yung gusto ng mga Pilipino. Knockout talaga gasanap niyan lagi eh. 'Di ba? Nakita mo naman yung talaga ni Jonas Sultan, talagang hindi siya nagmadali. Pero pag may opportunity, talagang ina-knockout niya. So yun. Salamat sa Panginoon, 'di ba? Na kumbaga hindi rin natin in-expect kasi hindi pa natumba ata si Sharon. Parang hindi pa. So hindi ako 100% pero yun ang sabi sa akin. Pero hindi ko nakita yung record eh. Okay. Pero nakita mo naman talaga, mahirap mo patumbahin kasi puro yakap eh, 'di ba? Paano? Bato-bato rin. 'Di ba? Bato-bato, grabe yung katawan. Saka na-challenge din siya kasi talagang nung una sinasabi ni gusto niya talunin talaga si Jonas. So yun, naging na-knockout siya. So thank God na nabigyan ng lakas si Jonas nung gabing yun. Pare, ang daming excited kay Jonas Sultan and I'm one of that madaing mga tao, no? Pero alam ko, curious din ng mga tao, sino ba itong Juni Navarro na ito? Ano ba yung background nito? Alam ko na-imbita mo ako sa Zamboanga. Baka may hindi pa nakakilala. Ikaw yung may-ari ng Zamboanga, Boxing Gym, Valientes. Ano bang plano ng isang Juni Navarro? Alam ko, na Yumir. Kwento mo nga kami kasi may relationship kay Yumir din eh. Tsaka kay... congrats din pala. Bago mo sagutin niya, sorry na-excite ako sa Zamboanga. Titindi nyo. Si Heidelin. Ang titindi pala ng mga athlete dyan sa Zamboanga. Sino ba abangan namin dyan? Dami. Actually, kami kasi yung family namin, Navarro family, we've been into sports for siguro almost 3 decades na from my dad. Bata pa si Yumir. My dad is supporting amateur boxing. Financial, tumutulong sa kamatay na Sir Arsenio, kayong si Congressman Fabian. Yung golpe dyan na-discover si Yumir. Every time may mga laban si Yumir sa ibang bayan, and then pag nananalo siya, pumupunta yan sa bahay namin. So bata pa lang, kilala ko na si Yumir. So tuwang-tuwa yan kasi yung dad ko kasi every time nananalo siya, or before sila pumunta sa isang laban, binibigyan sila ng allowance ng daddy ko. Siyempre, bata ka pa, bibigyan ka ng amount na ganito, tuwang-tuwa ka, diba? So talagang hindi niya nakakalimutan. So every time nasa Manila, Zamboanga, nung nasa Amerika si Yumir, tinawagan niya ako, sir, pwede ba ako mag-training sa Zamboanga? Alam mo, 1 month lang pinaayos ko yung gym namin doon. Kasi preparation na niya yun para sa Olympics eh.
So as a Zamboangueño, hindi ako pwede magsabi no kasi talagang hindi iba sa amin si Yumir, lalo na taga Zamboanga, tapos lalaban siya para sa bayan, 'di ba? Pilipinas, Olympics 'yun. Minsan lang mangyayari na lalaban ka sa Olympics. So talagang binigyan namin ng full support lahat ng mga pumunta sila, Coach Joben, si Jonas, si Jerwin. Bale, kami ang nag-host sa kanila doon sa preparation ni Yumir nung time na nasa Zamboanga siya. Meron ka pa bang ibang mga boksingero na may Jonas Sultan ka? Baka may iba ka pang boksingero dapat na yung malaman na gusto mong i-promote din. Sino ba abangan namin dyan? Meron tayong mga boxer, si Anthony Marshall, nasa 135 pounds yan. Ito matindi kung mabibigyan lang ng break. Sabi ko nga pag pwede na ang travel papuntang States, may mga interview na. Yung Macho Arcillas kahit papaano, matapang yun, may skills. Dati nga, naglaban sila ni Jonas. Nahirapan si Jonas kay Macho Arcillas. Talagang maraming magaling sa Zamboanga. Kaya hindi lang sa boxing, halos lahat ng sports. Kaya nga ako, sa basketball talaga ako. Pero kasi ako sa basketball, yung daddy ko sa boxing. So, hindi ko rin talaga iniwan din yung Kumbaga nung nakita ko na I need to step up sa boxing na para tumulong din sa mga kababayan. So yun, nung kinakausap ako ni Yumir, nila Anthony, so nagpo-promote ako 2013, 15 and 17 ata. Nag-promote ako ng 3 professional fights na sa Zamboanga City. Teka. Hopefully pag okay na magpo-promote, syempre si Pau talagang natin doon, magiging Okay. Sir, teka, dahil dyan sa sinabi mo at alam mo naman, lagi namin nagme-message, nag-a-apply sa akin na gusto mag-boxing. Open ba yung gym mo? Saan ba yung gym mo? Paano kung may taga-Zamboanga na gusto talaga mag-boxing? Meron ka bang requirements at pwede ba? May bayad ba dyan? Magkano ba? Pag talagang boxer talaga na we see na may potential or talagang interesado, hindi naman kami doon nagpapabayad sa gym namin kasi talagang focus namin is to develop. Kasi like ngayon, mga bata doon, pwede sila mag-train ng libre doon. Yung coach ni Yumir ang nagko-coach doon. So talagang may grassroots kaming program na gagawin. Actually, may plano kami ni Yumir. He will help me. Tutulungan ko rin siya na ko-concentrate namin yung grassroots. Tapos ibabalik namin yung golpe-golpe sa mga barangay. Kumbaga, doon na-discover si Yumir. So ibabalik namin yun ulit to discover more talents. At least, siguro, magkaroon tayo ng Olympian pa or world champion na boxers. Pero pwede ba i-share kung saan mismo yung address ng gym para masugudin na ng mga boksingero yan? Sa B. Marquez Drive, Talon-Talon, Zamboanga City. Diyan yung gym. Talagang nag-training na si Jerwin Angkas dyan, si Jonas Sultan, si Yumir nag-train dyan, mga almost 1 month siguro. Yung before. Talagang gustong-gusto nila yung gym. Tapos after nila ng boxing, gusto nila magpapawis ng basketball. Sa taas may 3-on-3 tayo doon. Parang may tayo court doon na pwede silang magpapawis rin sa basketball. Dahil palang sikat na nag-training dyan. Balita ko may sikat din na vlogger na nag-training dyan tsaka nag-basketball Oo. Boom Pao. Pare, talagang tama mo kasi, 'di ba, yung pinarinig pa ni Yumir yung kanta niya before Olympics, 'di ba? Talagang nandun ka, nag-jogging tayo kasama yung basketball team natin. Alam mo yon, yung masaya tayo na ngayon nandito tayo sa Amerika, nabibigyan ng opportunity yung mga Zamboanga Valientes boxer, lalo na talaga ngayon si Jonas Sultan, talagang porsigido na maipakita na may Jonas Sultan na pwede din maging world champion. Alright. Pare, sobrang excited ako sa Zamboanga, sa iyo, kay Jonas, at sa lahat. Baka meron ka mga last words, mga gusto mo i-promote or may gusto ka pang sabihin. At pasalamatin natin syempre mga supporter na taga Zamboanga at taga Pilipinas sa iyo at saka Zamboanga Valientes at saka kay Jonas. Buenas días con todo. Muchísimas gracias sa Zamboanga City, sa mga fans ng Zamboanga Valientes. Maraming salamat. Please support our basketball teams sa NBL, yung Zamboanga Valientes MLB, and then we're going to have a basketball team also in PBA sa 3x3 sa PBA 3x3. Kakatapos lang din ng support tayo. May JPS team Zamboanga tayo sa Bismin. So
And then now, yung mga boxers natin, nandyan sila Anthony, sila Macho Arcillas, especially si Yumir, talagang malaking tulong sa boxing sa buong Pilipinas kasi talagang isang inspirasyon siya. Lalo na mga bata sa amin, daming nag-PM, gusto na mag-training sa Zamboanga Valientes Boxing Gym. So, kumbaga naging sila, talagang naging porsigido. Nakita nila si Yumir, and then ngayon, nandito na naman. Alam mo yung ako nga, hindi ko maisip na yung page namin aabot ng mga 300,000, 2 million views, yung page ng Zamboanga Valientes. So, actually, almost 3 million na yung views. Parang thankful tayo, blessed tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. All glory to God. We kailangan talaga humble lang, and alam mo, 'di ba, yung talagang kung sabi ko nga sa mga boxers namin, talagang just lang, sipag lang talaga. Lahat yan yan, magiging successful sila balang araw. Alright. Congrats, Sir Juni, at ingat kayo dyan. Alam ko manonood pa kayo ng Pacquiao eh. So, salamat sa interview. Nagpapasalamat palaga ako sa kay Pao Salud. Talagang malaking tulong ka sa Philippine boxing. Alam mo, ang masasabi ko lang, isa kang inspirasyon kasi maraming nakikilalang boxers dahil sa promotion mo, dahil alam mo yun, yung minsan hindi natin napapanood natin dahil talagang pinifeature mo sila. Alam mo, yun bagay na talagang kung pwede lang namin bigyan ng yung recognition sa balang araw, gagawin namin yun sa ibaw. Maraming salamat talaga. Thank you, sorry. Enough na sa akin yun. Masaya na ako, I'm doing what I love and I'm earning from it, and salamat din sa suporta ng boxing industry. Salamat, Sir Juni, Thank you very much. Maraming salamat.